Magandang umaga mga ma'am sir. Pag-usapan natin ngayon ang nangyari dyan sa Senado. Sa kaguluhan dyan mga ma'am sir sa majority at minority. Alam naman siguro natin lahat mga ma'am sir na nagbabangayan yung majority at minority at dumating pa sa puntong nagbabanta na si Senator Erwin Tulfo na babrasuhin daw niya ang isang senador at papipilahin ang mga empleyado na tumulong para tumulong mag-ayos ng mga upuan na sa setup dyan sa plenary mga ma'am sir para matuloy ang hearing sa Blue Ribbon Committee. Para sa akin mga ma'am sir hindi dapat magbigay ng pronouncement ng isang senator kasi parang asal kanto mga ma'am sir ang dating sa akin kiniklaim niya na siya daw ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Nasa Senate Rule number 1 number 2 section 2 naman yan mga ma'am sir na lalo na sa article 6 section 16 sa ating 1987 Constitution na ang required votes mga ma'am sir ay 13. Nakalagay kasi doon dito sa required votes the officers of the Senate such as the Senate President pro tempore, Secretary, and Sergeant at Arms must be elected by an affirmative majority votes of all Senate members. Maliwanag naman dyan mga ma'am sir sa Article 6 Section 16 sa ating 1987 Constitution na lahat ng senador nakakulong ka man, nagtatago ka man, matik yun na kasama sa bilang iginigiit kasi ng minority na sila daw ang legitimate na Senate President, which is si Gatchalian, and si Erwin Tulfo ang chairman sa Blue Ribbon Committee. At ang basihan naman nila mga sir yung tinatawag na 1935 Constitution. Hindi na po yun applicable sa ngayong panahon na to mga sir kasi 1987 po yung ginagamit natin na constitution. Sa kanong time na yun mga ma'am sir 4 na senador po ang wala dito sa Pilipinas. Kaya pwede na talaga ang 12 senador nun mag-elect, mag-appoint ng Senate President at BRC Chairman. Maliwanag naman mga ma'am sir galit na galit si Senator Erwin Tulfo, nagbabanta pa sobrang tapang mga ma'am sir.
Ngayon Sunday, bukas pag hindi daw sumipot ang 18 Marines, ipapakulong niya at ipapakontempt lahat. Medyo wala sa ayos mga ma'am sir, kasi legitimacy kasi ang pinag-uusapan dyan biruin mo mananakot ka. Yung tinakot mo mga simpleng mga ordinaryong nagtatrabaho lang sa Senado, papipilahin mo, pag tatampalin mo isa-isa, hindi actuation ng isang senador yan mga ma'am sir. Ngayon sinagot siya ni Sir Robin Padilla. Tignan natin bukas kung kaya ba niyang brasuhin ang mga kukwilyuhan ang mga senador ng majority bukas. Tignan na lang natin kung sinong matibay sa kanila. Pero tingin ko ma'am sir, hindi mananalo si Erwin Tulfo kay Senator Robin Padilla. Sanay po yan sa bardagulan mga ma'am sir, dahil alam naman natin na kulong din yan, galing kulungan din yan si Sir Senator Robin Padilla. So abangan bukas mga ma'am sir kung sinong mananaig. Yan lang po, at salamat po sa pakikinig.